publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, March 28, 2026. At syempre, welcome ho sa inyong Saturday morning habit, ang Usaping Legal. At kamusta naman ho tayo, no? Narito ho tayo sa nagdeklara ho ang President Marcos Jr. ng State of National Emergency or State of National Energy Emergency. Ayan ho, dahil nga ho dito sa dinadanas ho natin krisis dito sa langis, no? Napakamahal na nga ho ng mga presyo dahil pa rin ho dun sa tumitinding gera pa din, no? Dito sa Israel, US at ng Iran ho. At syempre dito dun sa pagdedeklara ng State of National Energy Emergency, ayan ho, meron ho mga emergency powers ang Pangulo na maaaring gamitin para matulungan ang ating taong bayan, no, para alis nga ho dito sa crisis ho na ito. At kabilang na rin ho dito yung mga procurement ng langis nga ho, no, sa ibang bansa. At yun nga ho, ginagawa na rin ho ng ating pamahalaan. At syempre, pinirmahan na rin ho yung batas na nagsususpinde sa excise tax sa petroleum products. Kaya ayan ho, at ito ho ay magkakaroon ng visa after publication period. So ngayong papasok ho na buwan ng Abril. So ayun ho, tingnan ho natin yung mga magiging epekto nito at sana naman ho ay makatulong ito para bumaba yung presyo ng petrolyo sa ating bansa. At syempre pag-uusapan ho natin maya-maya lamang ito mga grupo ng abogado na kaalyado ho ni Vice President Sara Duterte ay naghain ng petisyon para ho ipatigil na ang impeachment proceedings na nagaganap sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. So pag-uusapan ho natin yan, ano ho yung mga grounds nila, bakit ho sila naghain ng petisyon sa Korte Suprema, at sa tingin ho ba natin, sa tingin nyo ho ba ay ito ba ay lulusot uli sa Korte Suprema. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maiintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Paano ho makapagtanong sa ating programa? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre ngayong araw pansamantala ho muna tayong hindi napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 AM. So kung hinahanap nyo tayo dyan, wala ho muna tayo dyan. Pero napapakinggan ho tayo syempre sa Free TV. Hanapin nyo Channel 3 ho yan sa inyong mga TV Plus boxes, digital boxes. At Channel 45 to 49 naman sa inyong mga For the Box.
At syempre nandito pa rin ho tayo sa Facebook live stream. Hanapin nyo rin ho yung Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre Usaping Legal, Attorney Danny Galang, Facebook page. Naka-live stream din ho tayo dyan. Maaari din ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan. Babasahin ho natin yan real time. Ayan, at kahit ho yung mga pabati ho ninyo, mag-comment ho lamang ho kayo dyan. Hanapin nyo ho yung ating Facebook page. At syempre sa YouTube din ho, napapanood din ho tayo. YouTube Radyo Pilipinas 1. Ayan ho, so kahit wala ho tayo ngayong araw sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM, ayan ho, madami pa hong options para makapanood, makapakinig sa ating programa. Ito, sa usaping legal natin ngayong araw, naghain ang mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte ng petisyon sa Korte Suprema kahapon, ayan ho, March 27, para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan ho, ang sinasabi nga ho ng kanilang kampo ay mayroong grave abuse of discretion na nangyayari sa ginagawang hearing ng House of Representatives Justice Committee. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, March 28, 2026, ano ang reaksyon mo sa panibagong petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Ayan ho ano ang reaksyon mo sa panibagong petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ayan nga ho, naghain ho yung mga kaalyadong grupo ni Vice President Sara Duterte kahapon. Ito hong petition for certiorari and prohibition with prayer for temporary restraining order or TRO. Ayan ho, dito sa Korte Suprema, para ipatigil yung nagaganap nga hong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. So yan ho, yung mga naghaing abogado, hindi ho ito yung mga abogado ni VP Sara na nandoon ho sa Fortune Narvasa sa Lazar na Law Office. Hindi ho ito yung grupo ho na iyon. Ito ho ay mga sinasabi ho nila na mga concerned citizens at taxpayers sa pangunguna ho ni Attorney Israelito Torion. Ayan ho, kung matatandaan nyo ho, si Attorney Torion ho, siya rin ho yung abogado doon sa last year na petisyon, hinihain nga ho na petisyon para i-declare unconstitutional yung impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. So ayan ho, at yun nga ho, at alam niyo naman ho, naging desisyon ho dyan ng Korte Suprema, pumabor ho sa kanila. So ngayon ho, naghain ho sila ng petisyon para i-declare unconstitutional nga ho yung nagaganap na impeachment proceedings. So ano ho yung mga grounds ho nila? Sinasabi ho nila, hinayaan daw nung House Justice Committee na lumusot nga ho yung impeachment complaints laban kay VP Sara, itong third at fourth impeachment complaint, kahit wala daw sapat na basehan. Kasi kung matatandaan nyo, dineklarang sufficient in form and substance, hindi ho ba? So sinasabi ho nila, wala hong sapat na basehan ang pagdedeklara ng sufficiency in form and substance, itong third and fourth impeachment complaints. And lalo na ho sa substance. Kasi sinasabi nga ho nila na wala daw hong ebidensya na talagang makikita nga ho doon sa mga doon nga ho sa impeachment complaints, At yun nga ho, ito daw ay magiging fishing expedition. Kasi kung nung Wednesday is March 25 nga ho, 'di ba, nagmeeting ho yung komite ho diyan, nag-aproba ho ng mga subpoena ad testificandum, ayan ho, at pati na rin ho subpoena duces tecum, ayan ho, para ho dito sa NBI, National Bureau of Investigation. Ano ho yung kailangan sa NBI? Ito kasi yung mga pagbabanta ni VP Sara. Napanood ho natin November 2024 ho yan, pagbabanta kay Pangulong Marcos Jr., kay First Lady Lisa Araneta Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayan ho, nag-subpoena rin ho dito sa ating ombudsman para naman ho doon sa mga SALN, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara. At yung pangatlo ho dito sa Commission on Audit or COA.
Ito naman ho yung pertaining naman doon sa mga confidential funds na di umano ay nilustay nga ho, no, ng Office of the Vice President at Department of Education noong nakaupo pa doon si VP Sara. So ayan ho. At ang pinakamatindi din ho, syempre pinapasabi na rin, no, si Ramil Madriaga, yung self-confessed, alleged, ayan ho, na bagman ni VP Sara. So ayan ho. Ito hong mga ginagawa ho na ito ng House Committee on Justice. Ayan ho, ang sinasabi ho nila ay ito ho ay nasa rules of procedure naman ng kanilang ng kamera, no, para sa impeachment proceedings. So ginagawa daw ho nila ito syempre para ma-determine kung meron nga bang sapat na basehan, no, para ma-impeach nga ho si Vice President Sara Duterte at para maihain ang kanilang committee report. Ayun ho. Pero ang sinasabi nga daw ho nila ay wala ba hong sapat na basihan talaga yung third at fourth impeachment complaints, no, para ho mag-stand on its own. Bakit kailangan pa ng mga subpoena dito sa mga taong ito, ahensya na ito ng gobyerno? Ayun nga ho, ang sinasabi ng House Justice Committee ay ginagawa lamang nila ang kanilang mga tungkulin, no? At tungkulin, di ba? Dahil ang House of Representatives, so ang may sole power nga ho sa ilalim ng konstitusyon para ho mag-initiate ng mga impeachment complaints laban ho sa mga impeachable officers. Pero yun nga, ang sinasabi ho ng grupo ni VP Sara ay bakit sila nagko-conduct kung sinasabi nilang mini trial. Na actually, binawi na ho nila yung tawag ho na mini trial noong March 25. At ito ay isa lamang hong pagdinig nga ho, no? At para mas ma-clarify nga daw ho yung ebidensya. Kasi ho, hindi ho sila pwede talaga gumawa ng full-fledged, no, or full-blown trial. Kasi ho, yung trial nga ho ay nakareserba ho ito sa Senado, sitting as an impeachment court. Kaya sa ilalim ng konstitusyon natin, ang House of Representatives sila ho ang mag-i-initiate ng impeachment proceedings, no, laban sa impeachable officers. Pero ang magta-try ho niyan ay ang Senado, sitting as an impeachment court. Kaya yun ho yung sinasabi. Ito bang mga pagdinig ho na ito sa Kongreso ay masasabi ho bang trial? So ito ho ba ay kinukuhanan na nila ng role ang Senado? Yun ho ba yun? At ito ho ba ay tantamount din sa fishing expedition? So ibig sabihin ho, wala naman ho talagang ebidensya in third and fourth impeachment complaint. Sila ho ang maghahanap ng ebidensya sa pamamagitan ng pagsubpina sa mga kung ano-anong ahensya ng gobyerno o ahensya ho o mga tao. So yun ho yung sinasabi ho dito. Pero at the end of the day, sinasabi naman ho din, no, ito ho ba ay isa na naman hong parte ng estratehiya, no, ng kampo ni VP Sara para ho makaiwas sa accountability. So yan ho. Kasi ho, yung unang-una ho, syempre last year, no, nagtagumpay ho sila na may deklara unconstitutional impeachment complaints, no, laban ho sa kanila. Dahil nga ho doon sa dahil ho doon sa 1-year bar rule na sinasabi ho natin. So ayan ho. Pero this time, ayan ho, sinusunod ho ng House of Representatives ha. Tayo ho ay nanonood din lamang ho. Sinusunod ho nila yung kanilang mandato doon sa kanilang mga impeachment proceedings nga ho, sa kanilang rules of procedure at syempre yung decision din ho ng Korte Suprema last year kung saan maging mahigpit ho yung threshold, di ba? Doon sa pag-i-impeach ho noong mga impeachable officers. And nagsimula ho ito doon sa answer, which was considered by the committee as a non-answer. So ayan ho, bakit nga ba ho ayaw sumagot ni VP Sara? At tayo ay tinetechnical ng kanyang kampo nga ho, no? Kasi kung mapapansin nyo, tinechnical ho yung answer, di ba? Hindi ho talaga sila sumagot at sinabi ho nila wala hong ultimate facts, etc. Pero ang tinatanong lamang ho sa kanila talaga ay sagutin yung mga allegation ho sa kanya. Una ho, allegation ho doon sa confidential funds. Ayan ho, saan ho ba talaga nagamit yung confidential funds? 125 million at 625 million, di ba ho, doon sa Office of the Vice President at DepEd. Saan ho ba nagamit? At sino ho ba yung mga nakalista doon na recipients noong confidential funds? Ikalawa naman ho, ay meron ho ba talagang korupsyon, di ba? Nakaw na yaman doon sa kanyang mga statement of assets, liabilities, and net worth. At ang ikatlo ho, ay talagang pinagbantaan ho ba talaga niya
ang Pangulo, ang First Lady at ang dating Speaker. So yun ho, masasagot naman ho talaga yan mga yan kahit hindi ho daanin talaga sa technical. Ang kailangan naman ho kasi ng taong bayan ay yung sagot, lalo na ho dun sa confidential funds. Kasi ho kahit dun sa mga press con, di ba, mapapansin ninyo, wala naman ho talagang sinasabi kung saan nagamit yung confidential funds. At 2024 pa ho ito, 2026 na ho. Hanggang ngayon ay masasabi ho natin talaga pinapaikot pa rin naman ho tayo, di ba? Technical ho tayo, wala ho talaga pang nangyayaring sagot. So ito ho ba, sasagot ho ba yung kampo ho niya? Ito ho ay accountability. O aakyat ho ba uli sa Korte Suprema para ho maitigil ang proceedings ho na ito? Ayan ho yung makikita ho natin sa mga susunod na araw. Pero ayan ho, nakikita ho natin gumagawa ng magko-complain ho. Meron ho magko-complain kahit ho sabihin ho natin maging unconstitutional itong impeachment complaints ho na ito. Meron ho magko-complain kasi nga ho, meron hong mga nagawang allegedly na mga nagawa ang Vice President nung siya ay nakaupo pa, at yun nga ho, na kailangan ho mabigyan ng linaw. So titingnan ho natin yung magiging desisyon ho dito ng Korte Suprema. Mag-i-issue ho ba sila ng Temporary Restraining Order o TRO para ho mapatigil itong impeachment proceedings, o ito ba ay tutuloy-tuloy? Itong mga pagdinig ho na ito sa Abril, ang dami ho nakaschedule ho niyaan. So tutuloy ho ba yan? And more importantly, pag nagbotohan ho ba, ito ho ba ay lulusot ho sa Senado. So ayan ho, ang sinasabi ho ni VP Sara ay gusto niya ng bloodbath. Sinasabi ho niya ay gusto niya ho ng proper forum para ho mailatag yung kanyang depensa. Ayan ho, ito ho yung proper forum na nangyayari. So ayan ho, titingnan ho natin kung mag-iiba ho ang takbo ho nito at kung paano ho magdedesisyon ang Korte Suprema. Sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa-social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ninuman nang walang pahintulot o di kaya naman na gumamit ng kalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sino man na gumagamit ng kalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. At syempre happy viewing ho doon sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Batiin lamang ho natin na sila. Hanapin nyo ho yung Radyo Pilipinas na Facebook page. Ayan ho. Tapos meron din ho tayong Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Naka-live ho tayo dyan. Naka-live streaming ho tayo dyan. Maaari nyo ho yan na hanapin. Tapos mag-comment ho kayo ng inyong mga katanungan ho dyan, mga pabate. Ayan ho, babasahin ho natin iyan ng live. And happy viewing to Ingo Chavez, Shane Ruado, Jean Tan Verdad, Joe Estrella Hernandez, Rotsiv De Guia Ahorod, Fatima Muniz, Jassy Tan, and Jovi Muniz. Ayan ho. At syempre, maraming salamat ho doon sa ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide na nag-share ho ng ating programa. Syempre, Radyo Pilipinas Bontok and Radyo Pilipinas Gingoog. Ayan ho. Happy viewing ho sa inyong lahat. Syempre, Radyo Pilipinas Davao. Ayan ho. Lagi din ho nag-share Radyo Pilipinas Baguio.
Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat na patuloy ho nag-share ho ng ating programa para mas marami pa ho yung maabot ho ng ating programa. Eto, dumako na muna tayo sa ating segment ho, no, na Sagot Kita. Legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, question natin coming from Rowena Tumapon. Good day po, Attorney Danny Galang. Meron po akong gustong itanong. Ganito po yun, nabangga po ang anak ko sa General Trias, Cavite. Ngayon po, hindi nila na-impound yung sasakyan na nakabangga sa anak ko at hindi po sila nagbigay ng medical assistance ng hospital po. At 3 days at ayaw po nilang sagutin ang pagpapagawa ng motor. Ang nakabangga po ay ang Toyota Hilux at saka po ay PCX na motor. Ayaw po ang sagutin ang tawag. Pagka ganyan ho, maghain na ho kayo ng police report nga ho, no? Sa pulisya nga ho. Dahil nga ho dito sa nangyaring banggaan ho na ito, kung wala pa hong ganyan na police report ay pumunta na ho kayo sa pulisya para ho ma-document naman ho itong nangyari ho na ganito, no? At syempre ho, kung ganyan ho na nagkabangga at ma-determine na ang may pagkakasala ho ay ito hong nakabangga sa inyong anak na Toyota Hilux, ay syempre liable ho siya for damages, no? So liable ho siya for damages at syempre dapat ho kasi sinagot ho yung pagpa-hospital din ng inyong anak. So hindi lamang ho yung pagkasira ng motor, pati ho yung pagkasira din or yung pagpapa-hospital ho sa inyong anak. At sinasabi nyo nga ho, 3 araw ho na hospital yung anak ninyo, ay dapat ho ay sinagot din ho ito, no? So hindi ho natin alam yung talagang mga facts nga ho, kung sino talaga yung may pagkakasala, yung motor ho ba o itong pick-up doon sa nangyaring banggaan, ay simulan nyo ho doon sa police report nga ho, no? Pagpunta ho sa pulisya at ayun nga ho, kung may mga CCTV ho sa lugar, ayan ho, i-request nyo na rin ho doon sa paligid para ho magpatunay, no? Matulungan ho kayo para magkaroon ho ng ebidensya. Ayan ho, kasi ho, kung totoo nga may pagkakasala ho dito, ay yung pick up nga ho, yung talagang may kasalanan, ay syempre pwede ho kayong magdemanda, no? Pwede ho kayong magdemanda ng kasong kriminal ho dyan kung talagang mapatunayan na yun na may pagkakasala. At syempre kasong civil nga din ho for damages naman ho, no? So pwede nyo ho hingian ng damages o danyos yung bumangga ho sa inyong anak. Ayan ho, kasama ho yung pagpapagawa ng motor at kasama din ho yung kanyang pagpapa-hospital. So ayan ho, simulan lamang ho ninyo doon sa police report at magpatulong na rin ho kayo sa abogado, di ba, para ho merong kumukumpas doon sa inyong mga hakbang, kung ano ho yung magandang gawin, etc. Ngayon ho, kung hindi ho kayo wala ho kayong mahanap na abogado o hindi nyo ho afford, no, yung mga serbisyo ng abogado, maaari ho kayong lumapit sa ating mga Public Attorney's Office o PAO. Ayan ho, nandyan ho yan, nakakalat naman ho yan sa buong bansa. At syempre ho doon sa ating Integrated Bar of the Philippines. Ayan ho, IBP chapters dito sa buong Pilipinas ho yan. So ayan ho, asosasyon ho yan ng mga abogado, nagbibigay din ho sila ng libreng tulong legal. Ayan, pro bono ho, libre, wala ho kayong babayaran. So lumapit ho kayo sa kanila, bigyan nyo lamang ho sila ng mga relevant na mga dokumento doon sa inyong kaso at ayan ho, tingnan ho natin yung mga maipapayo ho nila sa inyo. Ayan ho, kasi sila ho talaga yung makakita ng buong storya, buong dokumento ho, etc. Ayan ho, lumapit na ho kayo sa PAO or di kaya ho sa IBP.
Ayan ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text ang inyong mga katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ka nga usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Guni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, March 28, 2026. At syempre pinag-uusapan pa rin ho natin yung paghahain ho ng petisyon nung mga abogadong kaalyado ng grupo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. So ano ho yung reaksyon ninyo sa panibagong petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Ayan ho, mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, sinusubukan ho natin kuhanin yung panig naman ni Attorney Israelito Torion. Kaya lang ho, today hindi pa ho siya sumasagot sa ating mga mensahe, no? So baka ho busy lamang ho. Pero alam niyo naman ho, naging guest ho natin ilang beses na ho si Attorney Torion nga ho, no? Lalo na ho kapag siya ay may petisyon sa Korte Suprema. So tingnan ho natin kung mapagbibigyan ho niya ang ating programa, no? Para ho syempre may paliwanag ho niya tungkol saan yung petisyon at kung saan sila nanggagaling yung kanilang grupo. Kung bakit gusto ulit nilang ipadeklar unconstitutional ito hong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito, basa lamang ho tayo ng katanungan from John Lester Sagun. Attorney, paano naman po kapag 24 years old na, simula nang naisilang ay walang binigay na support? Pero hindi po yung support ang habol kasi may sarili naman pong pamilya. Ang problema ko po na hindi man lang tumayo bilang tatay o pumagitna sa amin ng mga anak niya at sinasabing anak lang sa labas. At kahit makasalubong ang biological father ni hindi ka po gawang kausapin at hindi ka tinuturing na anak, ano ho ba ang pwedeng gawin? May nakakalungkot naman ho itong mga ganito hong problema. Ito ho yung nag-text ho sa atin, kung siya man ho yun ay hindi ho siya ni recognize ng kanyang tatay. Ayan ho, dahil ho siya ay anak sa labas at hindi daw ho man lang siya tinitingnan. Ayan ho, hindi ho pumapagitna doon sa kanyang mga lehitimong kapatid at sa kanya ay di rin ho siya binigyan ng suporta for 24 years. So hindi ho na ho siya naghahabol ng support dahil nga daw ho may pamilya na. Pero ayun nga ho, ano daw ang pwede niyang gawin ho dito? So una ho, kung ang hinahabol niyo ho yung apelido ho, no? Ito, meron pa ho tayong remedy dyan kasi meron ho pa tayong tinatawag na compulsory recognition. So maaari ho kayong maghain ng petition ho dito sa ating mga family court, no? Para ho kayo ay i-recognize ng inyong ama bilang isa sa kanyang mga anak, no? Bilang isa ho sa kanyang mga anak. So, petition for compulsory recognition and support ho. Ihahain ho yan doon sa family court kung saan ho kayo nakatira. Ayan ho, kung saan ho nakatira yung nagpe-petition, which is dito ho yung anak. So, doon nyo ho yan ihahain doon sa family court ho na iyon. At dito, syempre, gusto nyo hong i-recognize ho kayo ng inyong ama. 'Di ba? At makuha ho yung kanyang apelido. Ayan ho, at mabigyan ho kayo ng suporta. So ayan ho. Ay diyan ho yan ihahain sa family court, pwede ho kayo maghain o di kaya naman ho kapag minor pa ho yung bata, ay ayan ho, pwede ho yung nanay, syempre yung magulang ho. Yung pwede maghain ho ng petition ho na iyan. Pero at syempre kailangan nyo lamang ho yan na samahan ng mga petisyon ay ng mga ebidensya, halimbawa ho yung DNA results nga ho, no? Ng inyong DNA results, no? ng inyong ama at inyong ikaw, ng inyong anak nga ho na nagpapatunay na yun yung tatay. Ayan ho yung mga supporting records.
ayan ho, etc. So madami pa pwedeng ebidensya ho dyan. At syempre mga testimonya ho ng mga reliable witness na magsasabi na talagang siya yung ama ho ninyo o yung ama ng bata. Pero yun nga ho, dito sinasabi ho niya ay ito, syempre pagka nakita ho ng family court na talagang totoo ang inyong sinasabi, talagang may merito, ay syempre maaari niya ipag-utos. Ayan, compulsory na i-recognize po kayo ng inyong ama. Ibig sabihin, yung apelido ay ibigay ho sa inyo. At ang ikalawa naman ho, ay syempre bigyan din ho kayo ng support. At ayun nga, syempre sa mga last will and testament, sa pagmamana, ay meron din ho kayo dapat na makuha. So ayan ho, marami ho mga implications ho yan kapag kayo ay na-recognize ho ng inyong ama. At ayan ho, at maaari din ho kayo mabigyan ng suporta. Pero ayun nga ho, sinasabi ho niya, hindi na ho yung suporta yung habol niya, yung recognition na lang. Kasi nga ho, hindi na rin ho siya minor, diba? 24 years old na rin ho siya, may pamilya na ho siya. So ayun, dapat nga lang ho ay ma-recognize ho siya. So petition for recognition, compulsory recognition na lamang ho yung i-file ho ninyo sa ating family court. Pero kung napakinggan nyo ho yung kanyang katanungan ay malaking parte ho doon ay hindi na ho legal. Kasi maaari ho maghain ho kayo ng petition for compulsory recognition at katigan ho kayo ng mga family court. Pero yung pagkilala ho sa inyo talaga ng inyong ama, masakit man hong sabihin, ay hindi ho yan naiuutos ng korte. So maaari hong sabihin ng korte na ibigay ho sa inyo yung apelido, pero yung emosyonal, yun damdamin na kayo ay tinuturing na anak, ay yan ho ay hindi maipag-uutos ng kahit anong korte dito sa mundo. So ayan ho, doon ho sa inyong ama ay ayan ho, tanong lamang ho, bakit niyo ho ba ayaw kilalanin ng inyong anak? Ay kung totoong anak ho inyo yan, ay dapat ho naman ay kilalanin ho ninyo. Regardless kung anak ho ninyo yan sa labas o anak niyo ho sa inyong lehitimong asawa, ay dapat ho ipantay-pantay ho yung turing ho ninyo sa inyong mga anak. At hindi naman ho kasalanan ng inyong anak na siya ho ay naging illegitimate child o anak ho sa labas. Hindi niya ho yan kasalanan. Ay di ba yan ho ay mas maituturing pa na kasalanan ho ninyo? Dahil ho kayo ay nakipagrelasyon ho ng buntis ho ng ibang babae. Ayan ho, na hindi naman ho ninyo asawa. So di ba ho, mas kasalanan ho nyo yan na may nabuo ho na bata, na illegitimate child ho. At yun nga ho ngayon, hindi nyo ho i-recognize. Ay ayan ho. Ay tandaan nyo lamang ho, ay syempre meron din hong balik ho yan. Maaring ngayon ho, kayo ho ay normal lang, wala naman ho iniindang mga kung anong sakit, ay ayan ho, kayo ay nakakasagana ho sa buhay. Pero malay nyo ho, pagdating ng araw, di ba, ay ang karma naman ho ay nandyan lamang ho. Ay tapos ho kayo ay kailangan nyo ho ng tulong doon sa inyong anak sa labas. Ay ayan ho, kayo ho ba ay kanyang tutulungan? Kayo ho ba ay pagbibigyan ho niya? Di ba, kung hindi nyo naman ho siya itinuring na anak sa buong buhay niya. Hindi ho ba? So yan din ho yung iisipin ho natin. Maging responsable ho tayo, no? Hindi lamang ho basta-basta tayo ay nagpapasarap din ho, no? May mga bunga ho din ho yan Kasi ho, pag kayo ay nagkabunga ho yan, ay dapat ho, suportahan nyo ho yan. At ayan, kilalanin nyo ho. At para ho hindi ho lumaking masama ang loob yung inyong anak. Tingnan nyo ho dito, 24 years old na ho. Ay siya rin ho ay wala akong naging father figure. Hindi lamang ho, man lang ho siya matingnan, no? Maituring na anak. Ay ayun ho. Pero ho sa kanya ay sana ho, wag naman ho niyang maipasa ho yun sa kanyang anak. Sana ho maputol na ho niya itong cycle ng trauma ho na ito na kanyang naranasan. At ayun nga ho, kung magawa ho niya yan, ay talaga naman itong tao ho ito pagpapalain ho talaga sa kanyang buhay. Ayan ho, meron ho talaga mga ganyan tao, no? Talagang hindi ho yan maaalis sa mundo. Ito naman, tanong naman ho from Joanne Monica Mendoza. Attorney, small claims din po ba ang panloloko kahit hindi ho umabot ng milyon? Ayan ho. So tama ho siya doon sa unang parte ho ng sinasabi ho niya. Kasi ho, yung ating mga claims ho, no? Claim for sum of money, ayan ho, no? Ay kapag hindi ho umabot yan ng 1 milyong piso, 1 million pesos, hindi ho kasama yung interest, ayan ho, no, maaari nyo ho yan ihain sa ating mga small claims court.
Kasi ang kagandahan ho ng ating mga small claims court, una-una hindi nyo na ho kailangan ng mga abogado. So ayan ho. Tapos templated na ho yung mga pleadings na gagamitin. Wala akong pleadings na gagamitin eh. Yung pleadings ho, syempre yan ho yung mga naglalaman ng mga argumento, depensa na magkabilang partido no, sa isang kaso. So dito ho, hindi nyo na ho kailangan ng mga pleadings kasi templated na ho yung mga forms na gagamitin ho ninyo. So halimbawa ho, yung statement of claim para ho doon sa mga naniningil. Ayan ho, templated na ho yan. Ilalagay nyo lamang ho yung details nyo dyan, pangalan, address, pati ho yung pangalan at address noong na may pagkakautang ho sa inyo. Ano ho yung nature ng pagkakautang? Ito ho ba ay loan? Ito ho ba ay sale? Etc. At syempre, kailangan nyo lamang hong lakipan yan ng ating Certificate to File Action o CFA. Kung kayo ho ay nasa parehong barangay o adjacent na barangay, nakatunayan ho na dumaan ho kayo sa barangay at talagang wala na ho nagawa yung barangay at yun na nga ho, kailangan nyo na ho maghain ng complaint sa ating small claims court. So doon sa kabilang partido naman ho, wag ho kayong mag-alala kasi templated din ho yung form na gagamitin ho ninyo. Meron ho tayong verified response. Ayan ho, na nagsasabi ho ng inyong depensa ho naman. Either bayad na ho kayo o wala naman ho talaga kayong pagkakautang, etc. Verified response ho yan. So pagkatapos ho niyan, syempre paghaharapin ho yung magkabilang partido, magkakaroon ho ng mediation. Kapag ho hindi pa rin ho talaga nagkasundo, ay ayan ho, proceed na ho sa trial. At yung mga trial ho or hearings ho, informal hearings lamang ho ito. Usually natatapos lang sa 1 o 2 sesyon. At ayan ho, agad-agad na ho magdedesisyon yung ating mga small claims court. So tandaan lamang ho natin na yung desisyon ho ng small claims court ay on the merits, no? Ay pinal na at hindi na ho maaaring iapela pa sa mas mataas na korte. Pero dito sa sinasabi ho niya, kung yung panloloko, mayroon daw may panloloko. So may fraud na involved nga ho. So kapag ganun ho, hindi na ho yan wala na ho yan sa jurisdiction ng ating mga small claims court. So maaring regular courts na ho yan. Kasi kahit sabihin ho natin na yung amount ho ng pagkakautang o yung nilokong pera ho sa inyo is less than 1 million pesos. Pero meron naman hong alegasyon ng panloloko, ayan ho, pang sa scam. Halimbawa ho, meron naman ho tayong BP22. Yung batas pambansa bilang 22 na yung mga bouncing checks law ho natin. Kung cheque ho, tumalbog, ayan ho, may panloloko ho dyan. O di kaya naman ho, na estafa ho kayo, ayan ho, ganyan. Pag meron akong alegasyon ng panloloko, ang jurisdiction na ho niyan doon sa mga regular courts ho natin. So doon na ho kayo maghahain. At yun nga ho, maghahain ho ng reklamo. So hindi na ho sapat doon sa ating mga small claims court. Kasi ang small claims court ho natin, para lang ho kayo makakolekta nung pera. Pero kung meron pa ibang alegasyon, katulad nga ho ng estafa, at yan, BP22, bouncing checks law, etc., may panloloko involved, ay doon na ho yan sa mga regular courts. So, ayan ho. Kailangan nyo na ho ng tulong ng abogado ho dyan para ho kayo ay matulungan ho mag-draft ng mga pleadings, ng mga reklamo ho ninyo, etc. So, kailangan nyo na ho ng tulong ng abogado ho dyan. Pero kung entirely ang gusto nyo lamang ho ay maibalik ho sa inyo yung pera, collection lamang for sum of money na hindi naman ho hihigit sa 1 milyon piso, hindi ho kasama ang interest, dyan ho tayo sa ating mga small claims court. So, kapag ho lumampas na ho ng 1 milyong piso, ay regular courts na ho yan. So, ayan ho, ang titingnan ho ninyo. At kung may panloloko naman ho, doon na rin ho sa regular courts. At kailangan nyo na ho ng mga abogado. At syempre happy viewing po to Jassy Tan. Ayan, good morning Jassy Tan. And happy viewing ho sa inyo. At happy viewing pa din doon sa mga nanonood ho sa ating Facebook live stream, Radyo Pilipinas Facebook page. Ayan ho. At tayo ho ay napapakinggan ho dyan. Happy viewing to Aludia Albino. Ayan, maayong buntag din ho. And meron ho lamang siyang katanungan kaso nasa wikang Bisaya.
So, medyo mahina ho tayo sa Bisaya. Kung pwede hong English ho o Tagalog ho yung katanungan kay Aludia Albino. Ayan ho, maaari nyo ho yan i-send ho sa atin uli para ho masagot natin ng mas maayos. At syempre happy viewing din ho doon sa mga nanonood ho sa atin. Joe Estrella Hernandez, JM Leona, Freddy Ferrer. Ayan ho, nandito na rin si Mac Baringe. Happy viewing ho sa inyong lahat. Bernie Tikse. Ayan, Ingo Chavez. Romnick Mayeth Pansaban, Bongkayaw. Happy viewing din ho sa inyong lahat ho dyan. Ayan ho. At ayun nga lamang ho, pakisend lamang ho ulit yung tanong kasi mahina ho tayo sa wikang Bisaya ho, no? At ayan ho, message lamang ho, wala pa ho tayong tawag dito sa ating programa, no? At syempre, ito nga ho, pinag-uusapan ho natin yung paghahain ng petisyon para ma-declare unconstitutional uli yung nangyayaring impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, March 28, 2026. Ano ang reaksyon mo sa panibagong petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Ayan ho, matatapos na ho ang ating programa pero maaari pa rin ho kayong mag-comment ng inyong mga saloobin sa ating Facebook page, Radyo Pilipinas Facebook page, at syempre Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page, at syempre ho sa YouTube. Ayan ho, ilalabas ho natin itong video ho na ito sa YouTube, Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho, maraming salamat ho doon sa mga patuloy ho na nagsusubscribe at nanonood ho sa ating videos ho dyan. At syempre ito lamang ho ang atin, ang sa atin lamang ho, no, ay sana naman ho ay sumagot ho si Vice President Sara Duterte doon sa mga allegation ho na binabato ho sa kanya. Alam ho natin itong impeachment proceedings ho ito ho ay isang political na proseso. Hindi naman ho ito yung talagang kaso ho ito doon sa ating mga normal na korte. So yung mga technical rules of evidence ho, ito ho ay hindi naman ho talaga dapat ho na ginagamit, no. Suppletory lamang ho yung application ho nito eh. So yung mga hindi ho tayo dapat masyadong nagte-technical nga ho, no, yung sinasabi ho natin. Although we understand, meron ho tayong right to due process, ayan ho, enshrined ho yan sa ating constitution. Pero yung due process ho, ay ayan ho, pinapasagot ho kayo. Ayan ho, pinapalinaw ho sa inyo yung mga bagay-bagay, yung mga alegasyon. Binibigyan ho kayo ng opportunity para ho kayo ay makapag-respond doon sa mga alegasyon ho sa inyo. Kapag ho patuloy ho natin itong ite-technical, i-dribble ho natin ito, hindi ho maririnig ng taong bayan kung ano talaga yung kasagutan ho ninyo doon sa mga alegasyon. At mabibigat ho itong mga alegasyon na sana ho ay mabigyan ho ng linaw. Hindi ho habang pagdating ho na eleksyon ay wala pa rin hong linaw, wala pa rin hong nasagot dito sa mga alegasyon ho na ito. Hindi ba ay tatakbo ho siyang mga presidente, pinakamataas ho na posisyon ho sa ating bayan, ay dapat ho malinaw ho itong mga alegasyon ho na ito. Ma-impeachment man o wala, ay magsabi ho siya sa media. Kasi ho, kahit ho sa interviews, hindi rin ho sinasagot eh. Sinasabi ho, pinipigilan ho siya ng mga abogado ho niya, ay sana naman ho, sagutin ho ninyo yung taong bayan. Nagtatanong ho ang taong bayan kung ano ho yung nangyari at kung ano ho yung totoo sa mga alegasyon ho na ito. At ayun ho, tingnan ho natin kung ano yung susunod na mangyayari dito ho sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At syempre dyan na muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Next week ho, Black Saturday ho, Sabado de Gloria, hindi nyo ho po muna mapapakinggan ang ating programang Usaping Legal. Babalik ho tayo sa the following week na ho. Sarado ho muna ang ating estasyon hanggang Black Saturday, Sabado de Gloria. At syempre next week ho, the following week, magbabalik ho ulit ang ating programa. Diyan na muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkakinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayo.